Magandang gabi po mga kababayan, mga kaaksyon. Ako po si Jean Enriquez, Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. At naririto po tayo sa ating lingguhang programa ng Aksyon Kababaihan. Tayo po ay magbibigay ng tuon ngayong gabi sa kalagayan ng women human rights defenders, sa partikular po ni Maria Salome Crisostomo Uhano, dahil siya po ay magbe-birthday sa October 22 at malalaman natin mamaya sa kanyang panganay na kapatid, ilang taon na rin po siya. Gusto po nating i-celebrate ang mga buhay ng mga women's human rights defenders, lalo na po at sila ay nakikriminalize. Meron pong maling pag-unawa kung ano ba ang kahulugan ng women human rights defenders. Si Maria Salome Crisostomo Uhano ay naging Executive Director ng Women's Crisis Center, ngayon ay tinatawag na Women's Care Center, sa matagal na panahon. At kasama po namin siya na nagtulak ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Tayo po ay mapalad na makasama natin ang mga forerunners sa ating women's rights movement. Una ko pong ipapakilala, 86 years old na siya pero napaka-active pa rin po. Ang National Coordinator, founder ng Women Health Philippines, nasa Board of Trustees ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific, at very active pa po sa napakaraming intersecting issues ng women and different grassroots sectors. Wala pong iba kundi si Ana Maria Nemenzo. Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat, sa mga nakikinig ngayon. Ayan, tatawagin po namin siyang princess kasi medyo sanay po kami sa ganoong tawag sa kanya, 'no? At, mahaba po talaga ang kanyang resume pero mauubos po ang 25 minutes natin kung iisa-isahin natin. Kasama rin po natin ang panganay na kapatid ni Maria Salome Crisostomo Uhano, mas tinatawag rin nating Sally. Ang kanyang panganay na kapatid ay co-founder ng marami ring mga grassroots organization kagaya ng Sarilaya o Kasarian Kalayaan, Sarilaya at Pambansang Koalisyon ng Kababaihan sa Kanayunan. Ang akin pong tinutukoy ay si Manang Pat Patricia Gonzalez. Magandang gabi po sa iyo, Manang Pat. Magandang gabi po, Miss Jean, si Jean. Jean Sa lang ating po. mga nakikinig, sana po ay maganda ang araw natin ngayon. Ayan, Manang Pat, medyo kakailanganin nating lakasan ng kaunti. Pero unahin ko po, ano po ang mula sa inyo dahil kayo ang mas matagal niyang nakasama, ano po, kayo ang panganay at si Sally kung hindi ako nagkakamali ay pangatlo sa bunso sa loob ng 9 na magkakapatid. Manang Pat, ano ang mga katangian ni Sally bilang kapatid? At tama po ba ang mga detalye na aking nabanggit? Walo kami magkakapatid. Ako ang 8. oo. Mhm. Tapos, si Sally ay ika-5. Ano ba? Hindi. Opo, tama. 6. Pangatlo sa Ika-6. bunso. Pakikwento po ang kanyang katangian bilang kapatid at gayon din sa inyong nasaksihan sa kanyang pagiging leader at tagakalinga ng mga kababaihan mula pagkabata. Pagkabata pa lang niya, siyempre simple lang naman buhay namin noon. Marami kami magkakapatid, medyo maulo. Pero mabait na bata yan si Sally at masayahin kahit nung maliit pa siya. Mahilig mag-ballet. So, Mahilig magsayaw. nag-aral ng ballet. Saka nagsayaw. Mahilig ng piano. Kasi nag-aral konti ng piano. Pwede kumanta. Ano, so, pero siya Mm. parang joy of the party pag merong family. Kasi may pagkasosyal yung maraming kaibigan, nakapagkaibigan, gano'n siya. Extrovert. Oo, extrovert. So, maski medyo tanda na kami, pagkakasama-sama kami ulit sa mga pagtitipon, yun, gano'n siya, masayahin. Laging nagli-lead ng mga kung ano-anong pakulo sa mga reunions, gano'n. So, ganyan siya, masayahin. Pero napakamatulungin tao. Kasi, siyempre, din sa amin, din sa Bulacan, sa probinsya na pinanggalingan namin, may maganda rin yung samahan ng mga tao dito, neighborliness.
at Mhm. kapitbahay. So, nakalista namin yun sa buhay namin. So, ganun siya nung hanggang teenager siya, nagvo-volunteer work sa church, simbahan. Kaya ko rin, Mm. volunteers kami sa church. Tapos Mm. hanggang college, ganun. Mm. Tapos, bilang estudyante, volunteer work din as a student, UP. Ngayon, nung malaunan, so na-involve na rin siya sa NGO work, like yung sa WCC, sa Women Crisis Center, at sa iba pang gawain. Malaki na tulong niya sa amin sa ano, kasi kaming dalawa, kahit nasa labas kami ng Bulacan, yung trabaho namin sa NGO, ay bumabalik kami sa Bulacan, nagwo-volunteer work din kami dito. Pag weekend, Mm. ako, nagwo-volunteer work ako sa co-op. May volunteer work ako sa co-op building dito. At siya din, kasi nagtayo kami ng parang sa loob ng kooperatiba ng isang maliit na women's group sa organization. Mhm. Tapos, nung sa trabaho niya sa WCC, merong family violence campaign nung Mhm. taon yun, may family anti-violence against women campaign na family violence, yung domestic Mm. violence. So, nagkaroon din ng mga parang tina-translate namin sa co-op at saka sa community namin yung mga seminars on violence against women, family violence, etc. Siya yung namumuno siyempre doon. Nililink namin Mm. yung trabaho niya sa Women Crisis Center. Mm. Tusad sa Manang Digway Pat, tusad sa oo. Digway, nakapag-refer kami sa kanila ng ilang cases ng domestic violence na dinala namin sa center. Mm. So, yung Mm. ganun nag-i-integrate yung mga trabaho namin. Yes. Manang Pat, alam ko na kayo ay taga Malolos, tama po? Meron sa Oo, Bulacan. so talagang ang tradisyon ninyo kagaya ng mga kababaihan ng Malolo sa panahon ng kolonyalismong Espanyol ay ipaglaban ang ating mga karapatan, no? So napakalakas niyan sa Malolo, sa Bulacan, Central Luzon in general. Gusto ko pong iugnay sa konteksto kung bakit mahalagang pag-usapan natin ang trabaho ni Sally at ng iba pang women human rights defenders dahil dito pong Mayo 21, no, ng taong ito ay nagkaroon ng pagdedesisyon ang husgado ng Taguig sa kanyang kasong rebelyon na sa tingin ng human rights community, napakalawak nito at gayon din ng mga sumusuportang ahensya kasama ang United Nations, ito ay napaka-unfair. Dahil nga alam ng publiko, hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi ng malawak na lipunan na si Sally ay may lehitimong trabaho sa hanay ng mga karapatan ng kababaihan, sa hanay ng kababaihan at gayon din ng mga bata. Kaya tayo ay nagkakaroon ng agam-agam sa mga pekeng kaso na inilalatag o isinasampa laban sa mga lehitimong tagapaglaban ng karapatang pantao na sabi nga natin sa kasaysayan ay ginagawa na ng mga malolos women at ng marami pang mga henerasyon ng mga kababaihan na lumalaban para sa mga batayang karapatan at ngayon ay sa kaligtasan mula sa forma ng karahasan. Ito po ang konteksto mga kababayan kung bakit napakahalagang pag-usapan ang halaga ng buhay ng mga women human rights defenders at dahil sa kanyang pagkakakulong mula pa 2021 ay napipigilan ang mga pagtugon sa mga kaso ng karahasan sa kababaihan dahil nababawasan ang ganitong mga masisipag, mga committed na women human rights defenders sa pamamagitan ng pagkukulong at gayon din pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso. So, mula naman po kay Ana Maria Nemenzo 'no, na kanyang ka-birthday parang pareho ng kanyang personality 'no, mahilig sumayaw, kumanta, life of the party, 'yan si Ma'am Princess Nemenzo. Maaari mo po bang ibahagi yung pagkakakilala niyo rin kay Sally, kapwa bilang indibidwal at bilang kumikilos na kagaya po ninyo at ni Manang Pat, nating lahat 'no, upang tulungan ang kapwa-tao at kapwa kababaihan? Okay.
Sa totoo lang, yung pagkakatatag ng Women's Crisis Center, ano yan that was a pioneering Mm, program mm, na naitayo yan at so alam ko yung yung pagkakatatag ng ng Women's Crisis Center. Yan ay talagang tumulong sa lahat ng mga karahasang nangyayari sa loob ng bahay o sa mhm, pribado na hindi hindi pa talaga masyadong kinilala ng lipunan, ano. So yung pagkakakilala ko kay Sally, soon after yung lumisan na din yung yung pumanaw na din yung mga unang naging director ng Women's Crisis Center. Doon ko unang nakilala si Sally 'no, dito mhm, sa as executive director ng Women's Crisis Center. At pinatuloy niya siyempre, pinalaganap ang programa nila at talagang alyado, cooperate with the government, lalong-lalo na mm, sa health program 'no, sa mm, Department of Health, sa mga hospital, sapagkat dun mo dadalhin yung mga babaeng nagkaroon ng krisis na dinaranas na karahasan 'no, na merong talagang mga maselan kumisang mga nangyayari sa katawan nila, sa kanilang health, kailangang iugnay mo sa health programs. Kanya mm, nung panahon ni Sally, mm, binigyan sila ng espasyo sa isang mhm, ospital 'no, mm. dahil sa East nakita nila. Avenue, Oo, East dito sa Avenue East Medical Avenue, Center, oo. At, sa pagkaalam ko, ah, wala akong nalalaman na women's program o women's group 'no, institution na nabigyan ng ganyang espasyo sa ospital para mm, talagang mas malapit ang mm, ugnayan kaagad 'no, ang referral ng mga mhm, victims 'no, ng nangangailangan talaga ng health program. So, mhm, ang nangyari yon for several years kaya mm, alam ko saksi ako talaga sapagkat sa lahat ng mga meetings natin siyempre mhm, women's groups nag-uugnay-ugnay mm, naman tayo, hindi naman tayo makasarili lang. So mm, tinitingnan natin ang kalagayan ng kababaihan at, mm, ah, parang exemplary talaga yung gano'ng experience ng WCC at si mhm. Sally ang namumuno ng mga panahong yon. That's correct, oo. Totoo masaya siya, Mm, masayang tao. Sa totoo lang hindi hindi siya aggressive, mm, counselor siya, kanya mm, talagang nakikinig 'no, mm, pinakikinggan ang mga mm, saloobin ng mga kasama niya, pero talagang masayang tao 'no, mm, 'pag relax na ang lahat 'no. Kanya siguro nagkakaroon ng din, maganda yung environment 'no, yung na para magsalita ang mga babae. Kailangan talaga mm, nating marinig ang boses ng mga babae sa kanilang mm, dinaranas 'no, na mga problema mm, sa buhay. At nandoon mm, si Sally, talagang nakukuha niya yung saloobin at dahil sa malumanay magsalita si mm, si mm, Sally. Very mm, friendly, open, mm, but not aggressive. Oo, gano'n si mm. Sally. Very gentle, Very nurturing, gentle, that's oo, right, oo. mm. At, So, alam ko rin po na siya ay nasa Board of Trustees ng mga survivors group kaya isang ebidensya po 'yan 'no, ng kaniyang pag-nurture lalo na sa mga victim survivors ng lahat ng forms ng violence. Opo, may nais kayong idagdag? Sorry, Princess. hindi, matagal so I think I don't know siguro mga 9 years yata or thereabouts 'no, Mm, na namuno siya, mm, do'n sa sa Women's Crisis Center. Pero later mm. on do'n naman siya pumunta sa mga children's rights 'no, Right. sapagkat, Mm, kung minsan sinasabi natin, ayaw natin palagi ang mga babae nakakawing 'no, sa mga bata 'no, dapat tingnan ang babae in her own right 'no. Pero victim din, victim din ang mga Mm. anak bata.
Oo, ng violence na nangyayari sa loob ng bahay, no? Eh di lalong-lalo na very vulnerable pa ang mga Sa children. Kanya trafficking. doon naman ang kanyang she champion, children's rights naman. Right. At patuloy, ito yung kagandahan eh. Ah, you cannot expand, you cannot do your work without tying up at yung nakikipag-ugnay ka sa mga programa din o di kaya parang itinutulak mo na magkaroon ng mga sapat at tampok na programa ang gobyerno. Kasi hindi naman natin magawan lahat, pero patuloy si Sally na nakipag-ugnay sa lahat ng mga sangay ng gobyerno na may kinalaman sa pagprotekta, no, at pagsuporta doon sa karapatan ng mga bata. Bata. So, To- kasi pulis yan, Yeah. kasi DOJ yan, kasi DOH yan. Pero patuloy yung kanyang comprehensive collaboration na lahat na Right. maaabot niya para makatulong sa programa. Intersectoral. At 1990 to 2007 po yung kanyang Women's Crisis Center na STEP at naging executive director dito for 6 years bago siya napunta sa Philippines Against Child Trafficking ng 2008 hanggang siya ay arestuhin ng 2021. Yeah. Manang Pat, sa inyo rin pong pagkakasaksi, no, kay Sally dahil kasama niyo siya, nandiyan pa rin siya sa Malolos, kayo rin nandiyan sa Malolos throughout these years, 'di ba? Ano po ang nais niyong idagdag pagdating sa inyong mga pagkakasaksi rin kay Sally bilang Women's Human Rights Defender at kayo po bilang Women's Human Rights Defender mismo, baka gusto niyong mag-elaborate ano talaga ang ginagawa pag sinabing WHRD o Women's Human Rights Defender bukod sa ating mga detalye na ginagawa ni Sally. Oo. Ang tingin ko dun sa ginagawa niya noon, kasi hindi lang yung binabanggit ka ni Princess, nakaugnay sa maraming ahensya, both sa non-government and government organizations, mga simbahan, mga organisasyon, na actually, ang tingin ko naging trendsetter, ang WCC at saka ang PAC, sa line of work na yon. At gayon din naman ang gawa talaga ng maraming NGOs. Trendsetters, sabihin, nagbubukas ng mga bagong pagganap, pagresponde sa mga problema ng komunidad, ng problema ng bayan. Kasi ang Women Crisis Center, siya ang una palagay ko Wala akong narinig ibang women's group na nag-start ng anti-violence against women sa domestic violence and other forms of Na may violence. shelter. Opo. May shelter. Pero lumaki yan, di ba? Naging mainstream. Naging bahagi ng programa ng gobyerno mismo. Dahil sa ganong advocacy na hanggang nga umakaabot sa makagawa ng batas sa violence against women. So, napakalaking bagay nun sa isang lipunan, di ba? At ako nagdaramdam sa nangyari sa kanya dahil bakit mo gagawa ng ganong kasamang bagay ang isang tao na napakaganda ng kontribusyon kasama ng kanyang mga kasamahan. Ang ganda ng kontribusyon sa lipunan, pero ganun ang nangyayari. Parang, anong klase namang lipunan yun? Kaya yun ang nagiging tanong ko sa sarili, hindi ako hindi ko sinisisi ang sino man at hindi rin ako nagsisisi sa ginawa natin bilang mga human rights defenders, development workers, people who push for change sa lipunan. So, may pagdaramdam kasi may galit, may pagdaramdam, pero may determination pa rin tayo na sana mabago ito. Gusto nating baguhin. Sana makulat naman ang nasa kapangyarihan at lahat ng mga kapangyarihan kasi mas mahalaga siguro yun sa ating programa ngayon kasi nananawagan tayo sa ating mga kababayan na sana makita natin na may maging ganitong kalakaran ngayon sa ating lipunan. Na may mga tao na gumagawa ng mahalagang bagay
nakakatulong sa bawat isang mamamayan, pero dapat depensahan sila. Mm. Gusto ko lang pong bigyan diin. Proteksyon ang mga tao. Gusto ko pong bigyan diin yung sinabi ninyo na madalas ang mga programa ng pamahalaan na talagang epektibo para sa pagtugon noong mga batayang issue ay nanggagaling sa mga ehemplo o modelo ng mga civil society organizations na pinangungunahan ang karamihan ng mga women's human rights defenders, yung mga tinatawag nating mga trailblazing, mga model projects, mga best practices nanggagaling sa ating malalim na pagsusuri sa lipunan. Madalas din kasi pagka atin pong titingnan ng mga programa patungo o bilang tugon sa mga batayang issue ay sintomas ang tinutugunan ng pamahalaan. Pero dahil ang ating pagsusuri ay sociological at tayo ay namumuhay kasama ng mga tinatawag nating inaaping grupo ng mga tao, ay nakikita natin ano ang esensyal na mga programa na magbabago hindi lang ng sintomas, hindi lamang ng epekto, kundi ng ugat ng mga suliranin na ating kinakaharap ngayon. At ganoon natin naiiwasto ang lipunan na hindi pantay-pantay sa usapin ng kasarian, ng yaman, at ng iba pang mga kategorya ng paghihiwa-hiwalay sa tao. Princess, nais mo Yeah. bang dagdagan ano ang halaga ng mga women's human rights defenders? Ano ang nagiging epekto rin ng pagbubusal sa mga bibig ng mga women's human rights defenders o human rights defenders in general? At higit sa lahat yung pagkukulong, no? Ibig sabihin nawawala ang batayang karapatan sa pagkilos, pagsasalita, pamumuhay, etc. Sorry, Jean, but I have Opo. to say at the outright, Mm. galit ako Mm. nung nahuli si Sally. Galit ko Mm. sapagkat kitang-kita naman natin ang trabaho niya eh. Mm. She was in our midst. Kasama Mhm. natin siya sa lahat ng pagkilos, no? Para sa kabataan, para sa mga sanggol, para sa mga ina, mga babae. Pero bakit siya inakusahan ng isang krimen na hindi ko maintindihan, no? Mm. Pero doon sa galit na yan, dahil Mm. nga sa alam natin, walang kinalaman si Sally sa krimen na kanilang inaakusasyon, no, sa kanya. Mm. Mm. Alam mo yung women's rights defenders, parang ibang titulo yan, pero sa totoo lang, yung ang kasaysayan ng kilusang kababaihan, no, ay para sa lahat ng mga kababaihan, magsalita, no, makilahok, no, makilala sila sapagkat alam naman natin ang katayuan ng kababaihan sa lipunan ay hindi pa kapantay, no, Mm. ng mga kasama nila, okay? Mm. So, yung pag-assert lamang, no, pagsasalita, pag-defend, at lalong-lalo na yung pagtulong sa kapwa-tao, sa kapwa-babae, no, para Mm. sa mga sanggol. Napakalaki yun. That goes beyond self, no? So Mm. yung defender ng pag-defend natin sa human rights, hindi lamang yan para sa ibang tao, kundi Mm. kasama yan sa pagkilos at pag-angkin ng karapatan mismo ng sarili at para makilala din at matulungan na yumabong ang karapatan ng mga kasama natin. Mm. So, nakikita ko sa kalagayan, sadly, ng sa ngayon, nagkakaroon ng takot, Mm. ng fear, sapagkat Mm. yung mga nagsasalita ay inaarestuhan, nire-red bait, pinahihiya, na akala mo ang ginagawa nila ay isang kasalanan. Pero sa totoo lamang, yung pag-implementa ng mga programa sa sapat, no, sa tamang paraan,
yun ay violation yun eh. Violation yan na ginagawa, no, ng isang administrasyon, ng isang gobyerno na nangangako, obligasyon nila na gumawa ng mga serbisyo na hindi naman nila ginagampan. At narito tayo, mga human rights defenders, lalong-lalo ng mga kababaihan, gaya ng sabi mo, tayo halos ang nangunguna sa lahat ng Mm, mga community work, mm, development work, no? Na mm, isinusulong natin yan kasi sa pagsasagawa natin, pagkilos natin para sa iba, tinutulungan din natin ang ating sarili, no? mm, So yun lang, malungkot mm, sapagkat ano, hindi tayo imbes na kilalanin yung mga magagandang good deeds ng mga kababaihan ay nakukulong, nire-red bait, pinahihiya pa at gano'n. So yun ang mm. nakakalungkot, 'no? Right. At napakanatural yung pakiramdam ng indignation kapagka may Mhm. injustice, no? Totoo, Kaya ang totoo, pakiramdam ni Manang Pat totoo. ay ating sinishare hindi lamang dahil tumatayo siyang magulang bilang panganay sa kanyang mga nakababatang kapatid, kundi bilang kapwa-tao, kaya kapwa babae. Dapat lahat ay indignat pagka mayroong hindi o kawalan ng katarungan, inhustisya na nangyayari. Dahil Totoo meron na 'yan. lang po tayong 2 minuto, maikli 'no, ang ating programa para sa napakalalim na talakayan na ito, ay hihingin ko rin po ang inyong panawagan, ang inyong wish para sa birthday ni Sally na dahil tuloy-tuloy po na dine-dedicate natin ang ating programa hanggang October 22 para dito sa usaping ito. Unahin ko po si Manang Pat. Ah, mga mga kapwa Pilipino, mga kapwa mamamayan, mga kapwa kapamilya at kaibigan, muli po ay nananawagan ako sa inyong lahat na patuloy natin suportahan ang kausa ng aking kapatid na si Maria Saluna Crisostomo Ujano. Kasalukuyan pa siyang napipiit sa Women's Correctional sa maling akusasyon na ibinintang sa kanya. Subalit, um, naipakita naman po namin sa inyo na sa panahon, kahit sa panahon ng kanyang ah, pagdurusa sa kulungan, ay pinapakita pa rin niya ang katatagan ng kanyang kalooban. At ang patuloy na pagsisikap na maipanalo ang kasong ito. Sana po ay tuloy-tuloy kayong sumuporta. Una-una na rin po ay nais ko magpasalamat sa lahat ng mga kaibigan na sumuporta sa kanya sa mga nakaraang mga taon ng kanyang ito nangyari ito sa kanya na lalo na kina Jean sa World March of Women, kay The Princess, sa mga ibang kasamahan sa women's movement, sa mga ibang NGOs din, sa human rights groups na tumulong at tumutulong pa hanggang ngayon. Maraming salamat sa inyo at sana po huwag kayong magsawa na tumulong. Hindi lamang para kay Sally, kundi para sa ating lahat. Ngayon din po yung mga UN organizations na tumulong din at nagbigay ng suporta ng international groups. Sana po ay tuloy-tuloy pa po nating suportahan ng Pilipinas upang ang karapatan pantao sa Pilipinas ay huwag mapariwara upang magpatuloy na igalang, protektahan at respetuhin ng Estado pangunahin ang karapatang pantao ng lahat ng mamamayan sa Pilipinas. Salamat Manang Pat. Princess, over to you. Yeah, patuloy siyempre ang ating appeal sa lahat ng mga kababayan natin. Intindihin, buksan, tingnan mabuti ano yung mga facts, ang kalagayan para makita talaga nila at hindi sila mabulag, no, sa mga kaguluhan nangyayari ngayon, sa lahat ng mga akusasyon na nangyayari laban kay Sally. Kasi talagang kailangan natin ng hustisya sa kanyang kaso. Lalong-lalo na ito na talagang
alam natin kanya ito nakakagalit yung ano na pero at the same time may appeal tayo sa lahat ng mga Pilipino na marami din nag-iisip diyan 'no. Mhm, Pagtulungan kami, tulungan, appeal mm. to the judge, appeal even to the accusers na tingnan niyo, imbestigahan uli niyo ang katotohanan para mabigyan talaga ng kalayaan si Sally na ipinagkait ninyo. This is so unacceptable. 2 taon sa buhay ni Sally, ng isang babae na walang ginawa kundi tumulong sa kapwa 'no, hanggang sa loob ng piitan, tumutulong pa din. Imbes na parang magmukmok na lamang at umiyak-iyak, hindi po. Ang tatag ni Sally, ang pagmamahal niya sa kapwa, sa bayan natin, nandiyan po. Sana magkaroon ng liwanag ang pag-iisip ng huwes, ng mga pulis, ng gobyerno natin, kung hindi man dun sa mga merong merong kinalaman na magkaroon ng tamang desisyon. So yun po, Mhm. patuloy ang appeal natin, palakasan pa natin, maabot natin ang lahat. Maraming salamat. Salamat po. Narinig po natin ang mga tagapanguna sa kilusan para sa karapatang pantao. Ako po'y bata pa lamang, kanilang itinulak na magkaroon ng mga human rights standards. Sinundan po namin ni Sally sina Ana Maria Nemenzo, Manang Pat Gonzales sa kanilang patuloy na pag-establish ng human rights standards at gusto naming tiyakin na ito ay naiipatupad hanggang sa grassroots, hanggang ground level na ito'y nauunawaan ng ating mga otoridad, ng mga law enforcers. Kaya kailangan po ipagpatuloy natin itong human rights movement na ito. At gayon din po, tanungin natin, sino ba ang nakikinabang kapagka ang mga women's human rights defenders na ito ay ikinukulong? Sino po ba ang kumikita kapagka may mga human rights defenders na napipiit? No, tayo pong lahat ay lugi sa ganitong kalagayan. Kaya meron po tayong petisyon, puntahan lamang ang Free Sally Uhano page para po i-express ang ating pagsuporta, pumirma sa pahayag na nandodoon po ngayon. At of course, patuloy na manawagan para sa paglaya ni Salome Crisostomo Uhano. Muli po, maraming salamat, Ana Maria Nemenzo, mula sa Women Help Philippines at marami pang organisasyon, Patricia Gonzalez mula sa Pambansang Koalisyon ng Kababaihan sa Kanayunan at Sari Laya. Maraming salamat mga ka-aksyon. Muli po ang tabayanan nyo kami sa susunod na Huwebes. Ito po si Jean Enriquez para sa Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific at sa DZRH Aksyon Kababaihan. Magandang gabi po sa inyong lahat.